Yo, what's up sa inyong lahat mga bossing? For today's video ay meron naman akong sasabihin sa inyo regarding sa Pi Network mga bossing and its last migration. Kung totoo ba talaga na last migration na ang mangyayari sa Pi Network or either mag-i-stop na ba ang mining ng Pi Network. So alamin natin yan mga boss amo, kaya stay tuned at panoorin nyo hanggang dulo. Let's go! So yun nga mga bossing, no? This is Boss Amo once again at syempre welcome sa ating video for today. So ngayon, let's talk about Pi Network. Congratulations to all na nag-stay, na nag-mine, na naniniwala na ang Pi Network ay magiging successful balang araw at hindi nga tayo binigo. February 20, 2025, tumatak sa kasaysayan ng crypto history na ang Pi Network is not just a scam. Hindi scam ang Pi Network at pinatunayan ng mismong CEO natin, si Sir Nicholas at si Ma'am, hindi ko familiar yung sorry. Sorry. So, yan na mga bossing, congratulations sa lahat. Okay. So, ngayon ang main topic natin is marami kasing nagtatanong sa akin regarding sa Pi Network kung tutuloy pa ba ang pagmamining nito after sa migration ng mga token nila. Well, anyway mga bossing, nag-research tayo konti dyan, naghanap tayo ng mga references regarding kung matutuloy pa ba ang pagmamining. At yes, okay. So yan, nabubuhay-buhayan ng loob yung iba dyan. Magtutuloy-tuloy pa rin ang mining mga bossing unless i-announce na nila sa mismong app ng Pi Network na mag-stop na ang mining. Not unless na hindi pa nila sinabi na mag-stop na, tuloy pa rin ang mining. So sa mga hindi pa at hindi pa talaga nag-KYC, tentative pang KYC, may chance pang maayos mga account natin. Sa mga gusto pa na i-recover yung account nila, make it sure lang mga bossing, yung gustong mag-recover ng mga account nila, siguraduhin nyo lang na meron kayong number, naalala nyo pa yung number at hawak nyo pa sa cellphone nyo. Pangalawa, yung password mga bossing, yung email, at saka yung Facebook. Yan lang naman yung tanging paraan para ma-recover natin yung account natin, kasi yun yung ipapasahan ng mga PiCore team just in case na isasubmit nyo yan sa inyo. So kung gusto nyo ma-recover yung account nyo, puntahan nyo po yung support dyan. Ito, yan. Puntahan nyo po yan mga bossing ha. Yan, puntahan nyo tapos kilatisin nyo din, i-discover nyo din kung paano ma-recover yung account. Kasi way back, 2021 o either 2022, nag-post ako ng isang na pag-recover ng account, pero ngayon nabago na. So just like now, makikita nyo naman ang website ng Pi Network mga bossing is nabago na din. Okay? Kaya nga sinasabi nga lang, kung yung mga gusto pa bang mag-mine o gusto pa bang magmina ng Pi is may chance pa ba, as long as nandyan pa yung app ng Pi Network at saka Pi browser sa Play Store, hindi pa tinanggal, pwede pa mag-register. Okay? Pwede pa humabol mga bossing. Basta nandyan pa yan at pwede pang mag-mining, gumawa pa kayo ng account. And then mga bossing, pag nagawa nyo yan at nakapag-create kayo ng account, kasi kung makikita nyo naman sa inyo, dyan, download Pi app now. Ayan, so ibig sabihin, pwede pa mag-mine ng Pi. So sa mga baguhan at gusto pang magmina ng Pi, since may value naman siya, nasa inyo na po yan mga bossing. Take with your own risk and do your own research. DYOR na lang din po. So ngayon mga bossing, pag-usapan naman natin ang last migration. Last migration na nga ba to? So mga bossing, ang sagot ko po dyan, kung last migration na ba ng Pi, hindi po ito last migration ng Pi. Bakit? Meron pa tayong lock ups. So, yung mga lock ups natin, merong iba dyan naka-lock up ng ilang taon, by 3 years, 1 year, 2 years, 6 months, 5 months, and 3 months, and so on and so forth. So, hindi natin masasabi yung last migration yan. Ang mamamigrate ngayon mga bossing, sasabihin ko sa inyo. Let's see for instance, meron kayong balance dyan sa inyong wallet, sa wallet nyo mismo, okay? Pero not in the
available wallet. So, ibig sabihin, nalagay lang siya sa inyo na may, kasi dati mga bossing, kung naalala nyo pa, pag nung pinagpasa sila ng migration mga bossing, nung nag-migrate sila, automatic yun. Nalagay talaga yun sa available balance. At yun yung nangyari sa akin. 738 na Pi tokens ko, wherein nung pag-launch sana, papaldo sana ako. Kulang-kulang 62 to 65k yun, no, pesos. Na-hack yun, hindi ko alam kung sino nag-hack. Bala ka na, balatuhan mo naman ako kung sino yung gumawa nun. Nakakainis kang isipin. So, yung dating yung nag-migrate sila ng ganon, di ba? Rekta ka agad na available balance na yun. So, yung panahon na yun, uso yung phishing, uso yung nakawan ng Pi, ginagawa lahat ng mga tarantado yan na gagawa sila ng makapagnakaw lang ng tokens. So, at that time, wala pa talaga sa isip ko ng So, yung time na yun na nawalan ako ng gana gumawa ng content kasi that was the twice na nawala na ako ng tokens. Tinatarget talaga yung account ko kasi alam nila marami yung laman nun. Kaya ngayon, wala na akong Pi. Pero happy pa rin ako na nandyan kayo nananatili para sa community ng Pi Network. Back tayo sa migration. So, yung migrations kasi mga bossing, kumbaga, bultuhan yan eh. Maraming mga miners, so ibig sabihin pag migration kasi grupo 'yan o ibig sabihin community 'yan. So marami tayo na i-migrate yung tokens. So ngayon mga bossing, hindi po 'yan last migration ng token natin. So lahat po yung nasa Pi wallet nyo, yung sa wallet nyo, since makikita nyo naman diyan kung na-transfer nyo na sa exchange yung available wallet nyo o yung available balance nyo sa wallet rather. So na-ibenta nyo na o na-transfer nyo na, yun yung available nyo. Yun yung na-migrate last migration. So ngayon, kung mapapansin nyo sa Pi wallet nyo, meron kayong dyang balance pero hindi siya available balance. So ang mangyayari ngayon after nitong 28, yan po ay mapupunta na sa available balance. Okay? So tatanungin naman, Boss Amo, paano yung transferable? So yung transferable mga bossing, ang mangyayari din siguro niyan sa 28, yan naman yung mapupunta dun sa wallet mo. Okay? Sa wallet mo, pero hindi siya magiging available balance. Okay? Yan yung sa akin That would be my opinion. Okay? So, kung ano yung nasa wallet nyo ngayon, kasi migration ngayon pagka 28, mapupunta sa available balance. Pero yung transferable balance o kaya unverified balance, pag once na compute na yan siguro lahat, I don't know kung kasama sa unverified balance, kasama yung unverified balance o tsaka yung transferable balance. So pag once sana kumakuha na yung unverified balance at transferable balance, siguro mailipat din yan sila doon sa wallet nyo pero hindi siya available balance. So nagigets nyo? So mawawala yung ano nyo ngayon, yung doon sa Pi wallet nyo. Kung magkano yan, kunwari, meron kayo 250, 500, 600. Pag mailipat na yan sa available balance, yung namina nyo na transferable balance o kaya unverified balance sana, kung isasama nila, mapupunta naman yan dun sa wallet nyo, pero not under sa available balance. Hindi siya available balance. Makikita nyo lang dun na nandun siya. So, mag-wait na naman tayo ng panibagong update, next update, na until na magiging available balance yun. So, ganun lang. Parang nagro-rotate lang yung tokens natin. So, yan lang po yung sarili kong opinion regarding sa Pi Network. So, nag-research ako, nagtatanong-tanong din ako sa mga kakilala kong may alam din regarding dito sa Pi Network. So, yung mamamigrate ngayon mga bossing, yung mga nasa wallet nyo na hindi available balance, magiging available balance niya na yan siya. So, paalala ko sa inyo, yung tokens nyo, ingatan nyo. And then, also mga bossing, wag nyo namang, kumbaga, kung sakaling papaldo kayo nitong migration na to, wag nyo man yung parang babaliwalain nyo lang yung sa loob ng ilang taon, ganyan. Magtira naman kayo kahit papaano. Kumbaga, parang pangsalba lang ba, just in case na tumataas yung presyo ng Pi, parang sumusuntok siya sa buwan, ngayon, to the moon yung Pi, tapos naibenta mo na yung lahat. So, parang masisisi mo pa rin yung sarili mo pag gano'n. Kasi yung iba ngayon mga bossing, yung ginagawa nila, yung mga hindi nakahabol ng Pi, may pera naman sila pang invest, ang ginagawa nila ngayon, nag-hold sila ngayon sa mismong exchange. Nag-hold sila sa OKX, nag-hold sila sa BitGet, nag-hold sila sa Get.io, gano'n. Iba-ibang different platforms ng trading na available yung Pi Network doon. Doon sila nag-hold. Since meron naman silang pera at saka mababa pa yung price ng Pi, go muna sila. Since hindi naman sila nakahabol sa
tawag dito, nung pag-mine nila. Siguro nakahul sila pero hindi sila verified sa KYC, ganun. So this time mga bossing, ayusin nyo muna yung account nyo until na magkakaroon ng announcement sa 28 kung ano yung mangyayari sa Pi Network. So yun lang mga bossing, no? Huwag kayo masyadong ma-excite. Chill lang tayo. Wait lang tayo sa panibagong updates and then mag-update din ako ng panibagong contents regarding after sa 28. So yun lang mga bossing, no? Had a good vibes lang lagi. Keep on mining lang. And also mga bossing, meron tayong pinapakilalang bagong mining, no, na apps. Yun yung Mira Network. So parehas lang din siya ng Pi. So depende na yun sa inyo kung mag-mine kayo. Check nyo na lang din yung kagahapon ko na uploads na video. So yun lang mga bossing. Happy and congratulations sa lahat ng mga nananatili at sumusuporta sa Pi Network. This is Boss Amo. Ayan. Invest what you can afford to lose. Take with your own risk and do your own research. Once again, peace out.